napakalayo pong giver, magdidiwan ng at tumbuhan ng February, no? At po sa anniversary, at ganun din po, no? Okay, month of March, ay meron pong wedding din. Amen. Now, ito po sa Bible sa Book of Hebrews chapter 2, the Book of Hebrews chapter 2, at ngayong umaga, ay aking pong pinili na tayo po'y mag-usap na muli dito po sa pinaka-dakilang doktrina sa Bible. Ibig ko po na pakinggan niyo po mabuti ito at hanggang maaari ay sana po ay makapag-take notes kayo sa pagkakailanganin natin po ito. Ano po sinabi ko po na ito po importante, hindi basta important, but vitally important. Sapagkat tayo pong lahat ay involved dito sa doktrina na ito. Tayo po na tayo yung magandang ano po sa ating pong pag-usapan ni umaga. At dahil kayo sa Hebrews chapter 2, verse 1 to number 4, ito yung mga talata na madalas na po nating magamit. Hebrews chapter 2, verse 1 to number 4. At salamat din po sa ating bisita ngayong umaga. At ganoon din po sa ating mga regular na nakakadalo mula po sa lugar ng Patimbang. At salamat sa mga masisipag natin manggagawa sa lugar na yan, maging sa pila. Ano? At Hebrews chapter 2, ano tayo? Okay, verse number 1 to number 3. Tayo po lahat ay magkaroon ng sabayang pagbasa. Verse number 1, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time he should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. Yes, we are going to discuss more in the greatest doctrine in the Bible, the doctrine of salvation. The doctrine of salvation. Now, minsan ngayon nakalit ako sa isang church anniversary. Ginanap sa Ortigas ito. At 4 yung kanilang speaker. Isipin na 4 ang mag-preach. At yung 4 na yun ay binigyan ng kanya-kanyang topic. Isa ay prayer, isa ay Bible, isa ay church. At yung pinanghuli ay salvation. Nag-preach yung 3, at yung panghuli, si Father Noli Torres, Pastor Noli. Noli, salamat sa mga naunang speaker sa akin, but I believe sa topic na nakasay sa akin ay ito ang pinakamahalaga sa lahat. Totoo nga naman. Communication? Amen? The greatest doctrine, the Bible is what? Pakalabas? The doctrine of salvation. Alright? Sapagkat ito po'y theme ng buong Bible. Luma at bagong tipan. Ang tema talaga is what? Salvation eh. Salvation. At ito po'y nakasentro sa isang persona. The Son of God. Okay? In Luke 24, verse 46 to 47, ay ipinakita sa atin na ito talaga ang tema ng lahat ng kasulatan sa aklat. Bagamat ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. Pero meron lamang isang theme. Ano yun? Salvation. Amen? Kaya ito po yung nakasentro sa iisang person, the Lord Jesus Christ. In Luke 24, verse 46 to 47, kung kayo po'y nariyan,
Luke 24, 46 to 47. Gusto na niyo pa ako na. In verse 46, and said, all right, notice verse number 45. Then opened he their understanding. Hindi niya? Nakalimutan po? Ha? Then opened he their understanding. Sabihin, kung hindi bubuksan ng Panginoong Diyos yung understanding mo, hindi mo maunawang Bible. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Sapagat ang Biblia ay hindi isinulat ng tao ayon sa kanyang kalooban, kundi mga tao naman, kinontrol ng Holy Spirit. At ang Bible ay what? Word of God. Amen? Oh, then he opened their understanding that they might what? That they might what? Oh, understand the scriptures. You see? And said unto them, thus it is written. Ano niyo po? Written saan? Sa scriptures. And does it behold Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Hindi niyo po? Ipinakita na lumubuhat pa sa lumang tipan, mula pa sa aklat ng Genesis hanggang sa dulo ng Revelation, ay talagang ipinakita, ipinahayag niya na talaga na darating ang Messiah na si Yesu Cristo at siya'y magdurusa, mamamatay, mabubuhay na muli ng ikatlong araw at nasa Kanya ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Okay. In John chapter 20, verse 31, John chapter 20 and verse number 31, the Bible says, but these are written. Ngunit ang mga ito'y nasulat. Ano yung nasulat? Ha? Yung mula Old Testament hanggang New Testament. Ngunit ang mga ito'y nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya sa Kanya, magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. You see? Kaya nga, no biblical thing in the Bible is more deserving of careful study. Ha? Yes, maraming tema ang Biblia, pero higit sa lahat, na nangangailangan na talagang masusi at seryosong pag-aaral ay walang iba kundi ang what? Salvation. Salvation. Nangangailangan talaga ng masusi at mahusay na pag-aaral. Panilisig kami? Yan? At napakaliwanag naman talaga sa Bible, okay? That ang isang tao, kapag sabi tunay pong tumanggap kay Kristo Jesus, nanampalataya, ay talagang tunay po siya maliligtas. Ano yun siya? Very clear sa Bible niya. Na ang isang tao, kapag talagang tinanggap si Kristo Jesus bilang tagapagligtas, ay talagang ligtas siya. Ligtas siya. Okay? Amen? He is saved. Tatlo. Listen ka ito. Kunin ko ito. Number one, from the penalty of sin. Diba namin? Ligtas siya number one sa? Sa kaparusahan sa kasalanan. Alright? Maybe isa? Okay? Ligtas. Alright? Hindi na siya mapaparusahan. Hindi na siya dadala ng ikalawang kamatayan sa dagat ng apo. Sapagat ang sino mang wala ang pangalan sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagat-dagat ng apo. But thank God, wala nang hatol sa tumanggap kay Kristo Jesus. Okay? Secondly, from the bondage of sin. Okay? From the bondage of sin. Pinalaya na siya sa talikalan ng kasalanan. Alright? In Romans 6:14, okay, sabi nila, sin shall not have dominion over you. Wala na kayo sa ilalim ng kasalanan. Katulad ng demonyo kung Gadara, hindi ko ba? Inalipin ng libu-libong demonyo sa loob ng mga panahon.
Pero nung dumating ang Kristo, nung dumating ang Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay, hindi ba? Pinalaya siya ng Diyos. Amen? Sa kalikalan ng kasalanan, pinalaya siya ni Kristo sa pagkaalipin sa mga demonyo. Amen siya? Kaya ang tawag sa Bible sa sabiswa, great salvation. Napakadakilang kaligtasan. Amen? Amen? Save from what? Lakas from the penalty of sin. Pangalawa saan? Bondage of sin. Lakas, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Sapagkat wala na kayo saan? Sa ilalim ng kautusan. Kundi sana? No, nasa ilalim na ng biyaya. Anong biyaya yun? Biyayang buhat sa Panginoon Kristo. Pangatlo, saved. From what? From the very presence of sin. Ibig siya. Kasi pagkamat nasa Panginoon tayo, pero habang nabubuhay tayo sa mundo ito, nandiyan pa rin tayo sa presence of sin. Maliwanag ba? Saan ka mo bumaling, andyan yung presensya ng kasalanan? Maliwanag ba mo rin? But thank God. Okay? We are safe from what? Paano ba? Lakas. Bakit? Isang araw mo lang ngayon, uuwi ka na sa isang lugar na doon wala ng kasalanan. Sapagkat lahat ng pamangkin ni Kristo at tagapagmana ng kalangitan. Narinig ni? In 1 Peter 1:4, tinukod yan. Okay? Tinukod yan siya. Mayroon ka ng mayroon ka ng reservation. Listen carefully. Mayroon ka ng reservation saan? Nakalakas. Sa isang pamanang hindi, nasisira. Ano pa? Walang tumis. Ano pa? Hindi kumukupas. Nasaan? Kita mo? Inilaan sa langit. Para dito. Para sa inyo. Sa iyo, sa akin. Lahat ng pamagkabit Kristo. Saved from the presence of sin. Is it that? No. Is it what? Reserved. Wala ka pa sa heaven, pero meron ka ng lugar doon. Paliwanag ba? Now listen ka po rin. Lalagay ko ng konti. In the sight of God, tapos na, naroon ka na. Paliwanag ba? You see? Anong tawag sa Hebrews tungkol sa salvation? So great. Napakadakilang kaligtasan. In Colossians chapter 1, verse number 4 to number 5. Tingnan ko din. Okay, ayaw kong pawalan itong mga talatang ito. Colossians 1, 4 to 5. Colossians chapter 1, verse 4 to number 5. Baka hindi pa inyo ito napag-uukulan ng masusin atensyon. Colossians chapter 1, chapter 4, okay. 1, 4 to 5. Ano kayo? Verse number 4. Since we heard of your what? Faith in Christ Jesus. So no. And now, which you have told the same. For the hope, which what? Which what laid up for you. Kita mo sa ganyo? Kita niyo ba yan? Sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Well, ye heard before in the word of the truth of the gospel. Pwede po. Ito pa lang pinipresyo ito, ito pala preaching na rin kahit kung pagpanahon ng mga apostol. Ito na yung itinuturo sa kanila. Makaliwanag ba? Na kayo ay meron ng reservation, meron na kayo nga nakalaan para sa inyo doon sa langit. Ay, may siya. Yes, ito pala, hindi ipinangako ng Diyos sa atin ang lupa. Ang ipinangako ng Diyos sa atin ay what? Lakas. Ay yung langit na wala tayo. So great salvation. Panginoon, ako may patuloy mong papaggabayan sa mahalagang paksang ito
na akin pong ihahatid sa iyong church. Bakit ng Diyos, dahil ko po, na kami nga po, buksan mo po, buksan mo po yung aming understanding upang lubos kami pong mapag-unawa ang iyong mga salita. Umaasa po lamang ako sa kalakasan, power na aking kailangan upang mapaglingkuran kita at magawa ko ang tama at patuloy sa iyong harapan. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Yes, kaya nga sabi ng Aklat ng Hebrews, so great. How shall we escape? Paano pa tayo makatatakas kapag ating binaliwala at biniglek itong napakadakilang kaligtasan ito? Alright? Yes, because salvation, okay, again, salvation is great because number one, because of its author. Because of its author. Ang kaligtasan ito, hindi ito akda ng tao. Ang author nito'y walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya, itong ating pinag-uusapan ito ay hindi ko ito gawa. Ito hindi galing sa akin. Ito hindi ko nakuha, nakopya lang po kanino. Okay, what is it? Salvation is great because of which what? Sino yung author ng salvation? God. God. Ito'y galing sa Kanya. Alright? Ito'y plano niya. Okay? Ito'y nagmula sa Kanya. Okay? Before the foundation of the world. In 2 Timothy chapter 1 and verse number 9. Tingnan niyo po. 2 Timothy chapter 1 and verse number 9. Now the Bible says, who had saved us, na siyang sa atin ay nagligtas, at siya sa atin umawag ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga ginawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya, which was given us in Christ Jesus before what? The world began. Nakatinig po yun? Bago pa nagsimula ang sanlibutan, ang kaligtasan ito, isinapuli, okay, ay nabuo na sa isip ng Diyos. Naintindihan niyo ba po rin? Yan yung isa. Kaya hindi ito magbabago. Hindi ito mag-iiba. Hindi darating ang panahon na yung ating pinag-uusapan na ito ay magbabago pa. Sapagat lahat ng ito na ating pinag-uusapan ay nabuo na sa isip ng Diyos. Kailan? Nakalakas? Kailan? Before the world began. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, isipin na pala kayo, na ang Diyos ay hindi po siya nabigla, at nag-isip ng plano ng kaligtasan nung magkasala si Eva at si Adan. Maliwanag ba? Bago pa ang tao ay nilikha ng Lord, ang kaligtasan niya nabuo na sa isip ng Diyos. Bakit? Nakita ng Diyos ang pagkakasala ng tao. Nakita ng Diyos nababaksak yung mag-asawa. Maliwanag ba, Madrid? Amen, sir? Ba't hindi pinigilan? Lagyan pinag-usapan niyo. Tama? Alam ba ng Diyos na magkakasala sa Eva at si Adan? Sagot niya. Isip ko rin, bakit hindi pinigilan? Bakit hindi pinigilan? Tatawag ako ng tatlo. Again, free will. Ang tao ay hindi ginawa ng Diyos na parang robot. Binigyan ng Diyos ang tao na sariling what? Kalooban. Will. Kung susundin ng Diyos o susuwin ng Diyos. Paliwanag ba? Yung pagsubok ay parang mag-mature sila. Paliwanag ba? Mag-mature, tama? Amen? Napakadali ng pagsubok. Ano tutusin? Huwag yung kakanin. Lahat ng klaseng halaman ng punong kahoy sa Garden ng Eden, malaya niyong makakain. Huwag lang yung nasa gitna, isa. Sapagkat sa oras na kinain yan, walang pagsalang namamatay kayo. Nahirap ba? Hindi. Maliwanag ba? Magugutom ba sila? Hindi. Napakadaming pagpipili.
niya na huwag pinagbawal. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pero sinuway. And then, pangalawang tanong, ilang taon, ilang araw, o buwan, o taon, o oras na tumagal sila sa Eden? Ilan? Yung sasagot, bibili ko ng e-bike. Ilan? Assignment. Alam mo, Alan? Ilang araw? Sabi mo, ang magaling dito sila. Hindi. Ilang taon sila tumagal? Nakaisang buwan? Nakaisang taon? Hindi. Hindi sila tumagal eh. Alas one day na. Liwanag na. Pero makita niyo yung kabulihan ng Panginoon. Okay? Yes, salvation was conceived in the mind of God before the foundation of the world. In Titus chapter 1 and verse number 2. Titus 1 verse number 2. Kaya nga, hindi nangyari na, gumawa tayo ng plan of salvation. No? Nagkasala sila before the foundation of the world. Okay? Nakita ng Diyos kung pagkakalang nababagsak ang tao. Amen? In Titus chapter 1 and verse number 2, pakalakas na, sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling buhat pa ng panahon, walang hanggan. Alright? And salvation is all according to God's purpose and grace. Amen, Christian? Amen? Ano ang layunin ng kaligtasan? For the glory of God. Upang ikaw ay maging kanyang sa kaluwalhatian. Naliwanag ba? Pangalawa, grace, biyaya ng Diyos. Walang sino ng tao na karapat dapat mapunta ng langit. But by the grace of God, pinapagindapat ka. Amen, Christian? Alam mo, naawa, nahabag ang Diyos sa'yo. Bagamat makasalanan ka, pinakitaan ka at ginawang kanya ng kabutihan na kung tutusin, hindi ka karapat-dapat. Sino ka para ang Diyos ay magkatawang tao? Sino ka? Sino ba ako upang ibigin ako ng Diyos? Ano bang meron ako para ako'y kanyang palagan? Wala! But by the grace of God, ang Diyos nagkatawang tao na bayubay sa krus, namatay, bilibig at muling nabuhay. And again, yes, salvation is great because of its author, God. Alright? Kaya doon sa krus ng Kalbaryo ay ipinakita ng Diyos yung kanyang biyaya. Yung kanyang biyaya na walang hanggan. At pero lagi natin muna tatang, kaibigan, salvation, ang kaligtasan, ang katiyakan ng pagtungo ng kalangitan ay hindi na ibibigay ng anumang reliyon, hindi ito church membership, maliwanag ba? Hindi rin sa nabautismohan ka, ay pupunta ka ng langit, maliwanag ba? Hindi rin ito sa paggawa ng kabutihan, maliwanag ba sa atin? Ang kaligtasan, biyaya ng Diyos, makakamtan mo sa magitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay sa ating Panginoong Yeso Cristo. Amen, Christian? Kaya tayo pinapagad, sino mang tao, anumang grupo, ang lalapit siya sabihin, umangit ka sa amin, magpamember ka sa amin para mapunta ka langit. Bulaan niya. Bulaan niya. Okay? Salvation is an extremely important doctrine na mahalagang nauunawaan mo. Amen? At mahalagang katulad ito na mahalagang ituro mo ito correctly. Maliwanag ba? Huwag na huwag kang magkakamali. Nakikinig ka sa akin?
huwag kang magkakamali ng pagtuturo ng kaligtasan. Huwag na huwag. Siguraduhin mo, na ang itinuturo mo ay crystal clear para sa iyo at crystal clear para sa Kanya. Hindi mahalaga kung gusto niya o ayaw niya, ang mahalaga nakarating sa Kanya. Liwanag ba? At alam mo, naunawat niya. Hindi mo na tinanggap, mahalaga nakarating sa Kanya. Okay, ayaw mo na niya gusto, mahalaga nakarating sa Kanya. But be sure, tama ang turo mo. Okay. At hindi lang sa sarili mong paliwanag. Kaya kasi, sapagkat may pangakong sumpa ang Diyos sa nagtuturo ng mali sa tao. In Galatians chapter 1, verse 8 to number 9. In Galatians chapter 1, verse 8 to number 9. Nakatinig po? May sumpa ang Panginoon sa tao. Siya man ay angel, siya man ay preacher, siya man ay pastor, siya man ay member ng church. Okay? Pero nagturo siya ng ibang gospel, may sumpang sinabi ang Panginoon. Andiyan na kayo? Galatians chapter 1, 8 to 9. Alright. Dito mo sa King James Bible. Ready? Alright, verse number 7 muna. Which not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be what? Let him be a kasumpa, masumpa siya. Number 9. As we said before, so say I now again. Uulitin ko, sabi niya. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be what? Masumpa siya. Yan hindi siya. Kaya tayo, pag meron tayo bababismuhan, uulitin ko. Okay, ulitin ko ba? Mahalagang tatalangin mo bago pa magbihis. Para may pag-asa pang tanggihan natin. Maliwanag ba? Tarayin mo na. Ikaw ba talaga listen ko huwag mo yung siya ligtas. Kasi minsan ligtas ako. Kaya ako kung talaga nasa hindi ako nasagasaan eh. Okay? Ulit ko sabi, okay, Sister Hesmunda. Tiyak ko ba, mula na kung sakali namatay ka, sa langit ng pumunta, tiyak mo na ka. O paano mo na tiyak? Mahalaga ka. Kasi kung talagang ligtas yan, alam mo yun eh. Listen, salvation is knowable. So it is a knowable experience. Kapag kahit pa-apat na ulit siyang tumanggap, nakikinig ka sa akin, o 5 ulit na nakatumatagap, pero hindi pa rin siya tiyak ng langit, hindi siya ligtas. Ligtas. Okay? Hindi niya tiyak sapagkat wala pa ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Maliwanag ba? Sapagkat kapag tulad mo siya ang tao, ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan na sa kanya. At nakikinig sa akin? At ang Espiritu rin, kasama ng ating Espiritu, ang nagpapatotoo na tayo, ikaw, kanyang anak. Maliwanag ba? Romans 8:11, ang bawat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Romans 8:14, sila ang anak ng Diyos. Ano siya? Kaya kung talagang ligtas, hindi ka rin nahihirapang turuan siyang magpabaptize. Romans 8:14, tama? May paglubay siya. May pagtutulong siya. Amen? At kaya yan sa akin, napakadali naman ang sagot ng tanong. Tama? Nakikinig sa akin? Napakasimple naman ang tanong. Napakadaling intindihan. Ikaw ba talaga tiyak na langit pupuntahan? At bakit mo na tiyak? Mahirap ba? Mahirap yung square root. Mahirap yung algebra.
Nakikinig ka sa akin? Amen? Ano ba? Ngayon, ikaw, bakit mo nasasagot ng tama? Bakit mo nasagot nung tanungin ka ng bago kay Magdalene? Ba't mo nasagot? Ba't mo nasagot? Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. At alam mo, naligtas ka. Iwanan ba? Alam mo yung talata na itinuro sa'yo. Bakit? John 14:26. But the Comforter, which the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. Nalaman mo? May nagturo, may nagpaalala sa'yo. Are you with me? Hindi mo kayang kalimutan yun. Are you with me? Amen? Ay, magkaroon ka ng ano yan. Sabi mo, insomnia. Hindi insomnia. Insomnia. Insomnia ba? Nakikinig yan? Salvation is because of its author, God. Amen? Secondly, great because of the price. Because of the price na ipinambayad, okay, para makamtan natin ang kaligtasan nito. Alright? Okay. Anong ipinambayad sa ating kaligtasan? 1 Peter 1:18 to 19. Walang iba kundi ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 1:18 to 19. Verse number 18, nandiyan na po kayo? For as much as you know that ye were not redeemed, or with corruptible things, okay? Okay? Sapagat nalalaman ninyo na kayo ay tinubos, hindi ng mga nasisirang mga bagay, hindi ng pila, hindi ng ginto, mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng mga magulang ninyo. Pagatang na siya, nandiyan kayo. Kundi naman, mahalagang dugo ni Kristo as of a lamb without blemish and without spot. Nakita niyo? Anong pinantubo sa atin? Anong naging pambayad para tayo pinamaligtas? Pakilakas? Pakilakas? Oh, precious blood. Blood nino, pakilakas. Tingnan niyo, dugo. Dugo ng Diyos. Dugo yun ng Diyos. Dugo. Precious blood of the Lord Jesus Christ. Ay, yung ating kunyasasabatin, kaya hindi maliit na bagay. Amen? Hindi mo kayang kalimutan. Ako'y tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Great. Because of the price na pinambayad, matubos po lamang tayo. Alright? In Matthew chapter 20, and verse 20, ito niyo po, okay? Kung kayo pinalin basahin mas Tagalog, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dugit sa makatuwid ang dugo ni Kristo. Liwanag ba? Tatandaan mo lagi, dugo ni Kristo ang pinagtubo sa'yo. Dugo ni Kristo, dugo ng Panginoon. Amen ko siya? Kaya mahalaga ka sa Kanya eh. Amen? Kaya mahalaga ka sa Kanya. Kaya, kaya nga, hindi ka na sa iyong sarili. Paliwanag ba? You belongs to God. You belongs to Christ. Ikaw ay tao ng Diyos. Tinubos, binili ng Diyos, ikaw ay Kanya. Ikaw ay Kanyang pag-aari. Maliwanag ba? Maliwanag ba sa atin? Kaya nga, hindi ka na sa sarili mo. Maliwanag ba? Hindi ka na sa sarili mo. Okay? Hindi ko
consider God. You must consider the will of God sa iyong buhay. Tandaan mo yan. Maaaring nung unang panahon, nung wala ka pa sa Lord, may pangarap ka, may ambisyon ka. Tama ba ako? Tama ba ako? Nung wala ka sa Lord, may pangarap ka, may ambisyon ka. But, tatanda mo po din. Pero mula nung malakas ka, yung pangarap mo, yung ambisyon mo, sa iyo. Sa iyo. Amen? Pero kung hindi ng pangarap, hindi ng ambisyon ng Diyos para sa iyo, i-consider mo yung Kanya. Sapagat hindi ka na sa iyong sarili, ikaw sa Diyos na. Who the price? The price, the blood of Christ, ang pinagtubo sa iyo. Amen? Amen? Ngayon, kung siya'y naghandog ng buhay sa iyo, mag-iisip ba siya ng masama sa iyo? Mag-iisip ba siya ng plano na ikasasama mo, na hindi ka magiging maligaya? Pero hindi ako niniwalang ganun sa iyo. Namatay nga para sa iyo, kasi walang magandang panganap sa iyo. Hindi naman, tama ba ako? Ang ibig mo sabihin, mas maganda, mas magaling yung pangarap sa buhay mo. Hindi ako maniniwala sa iyo. Tao ka, Diyos yun eh. Amen? Magkakabalik ka at nagkabalik ka ng maraming pagkakataon, pero hindi magkakabalik ang Diyos para sa iyo. Amen? Never kung pinagsisihan na tinawag niya ako. Never. Pero pastor ako. Bagamat marami akong pangarap, ambisyon nung panahon na yun. Nung ako'y wala pa sa Lord. Pero mula nung maligtas ako, at naudawa ko yung pagkatawag sa akin, I thank the Lord. Tinawag niya. Amen? At hindi pinagsisihan niya. Sabi ka, pangarap ko talaga na maging US Navy. Makasakay lang ako ng barko. Maging US Navy. Okay. Ano ang nasibo ko? Iba pala gusto nyo sa akin. Amen? Amen? Pero siguro kung hindi sumunod sa Diyos, baka hindi ako naging US Navy, baka US Navy ako ng hapon. Yan guys, young people, mga magulang, lagi mo i-consider, ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? Matuto kong magtanong, ano ba yung bigyan niyo sa akin? Ano nakikinig sa akin? Ano ba yung platan niyo sa akin? Then, call him. Magtanong ka, ano ba yung gusto para sa akin? Gagawin ko, gagarantiyan kita, matutuwa ka, masisiyahan ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Masisiyahan ka. Hindi sa kisa. You belong to God. You belong to? Okay. Paano ka nga naging pag-aari ng Diyos? Lakas. Binili ka ng kanyang dugo. Ano? Pinalaya ka niya mula sa palikaran ng kasalanan. Pinalaya ka niya maging sa kaparusahan. You belong to God. Kaya kung meron ka ng dapat susundin at makaka-influensya sa'yo, dapat Diyos. Hindi yung kung sino-sino tao lang. Huwag kayong mag-usap mo kung barkada mo hindi yung dugo mo punta. Right. Uta ka naman eh. Magpakatalino ka. Tama? Magpakatalino ka. Sabagat may espiritu ka ng Diyos sinawala. Ikaw ang dapat nakakahikay, hindi ikaw ang dapat hinihikay nila. Magkakalang ka na. Kusang hinahit nung pupunta. Amen? Amen? Kung sinabi ko sa iyo para hindi ka talino ka na. Amen kasi? Pagkakatulong ka, you belong to God. At ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Tumatahan sa iyo. Paliwanag ba? Paliwanag ba? At ang kanyang trabaho is what? To lead you, to guide you, to teach you. Amen? Nakikinig ka? To guide you. Ano ba? Paalalahanan ka. To counsel you. To comfort you. Alam niyo, dati hindi pinag-uusapan. Hindi basta tumahan lang siya sa'yo. Nandun, no, hindi ganun. I remember, yung Israel, yung nagdalak Israel, doon patungo ng promised land. Di ba?
pagkatawid doon bago pa lang pumuhin dagat, yung pillar of cloud, ando na agad. Yung pillar of cloud, pag umaga, cloud. Para sila ito'y pandungan, hindi ba? Pagkatay ay what? Fire. Para bigyan ng what? Init. Tama? At tanggaw sa kanila. Amen? At kung saan, at yung cloud, namumuna. Kung saan nagpupunta, doon sila. Kaya okay sila eh. Hindi sila hiniwalayan hanggat hindi nakapasok sa promised land. Kapag yung cloud tumigil, tigil sila. Kapag nagdakbay sila. Di ba alam niyo? Yun yung Shekinah glory. Tama? Yun yung Shekinah glory. Okay? At yung Shekinah glory na yun, listen carefully, ginawala nung ang isa bumaksak. Pero bumalik na muli yung Shekinah glory nung New Testament times, doon sa Acts chapter 2. Walang iba kundi ang Holy Spirit na ngayon ay tumatahan sa puso mo. Ugutin ko, to guide you, to lead you, to comfort you, to teach you. Diba namin? Kaya walang dahilan para magpahamak ka eh. Diba namin? Walang dahilan eh. Amen? Sa pag-aasawa, consider Him. Sa plano sa pamilya, consider Him. Amen? Amen? Mag-ibag yung puso. Tutukan ako sa mga nag-prepare ka, na nagkaplano ng wedding, hindi kayo. But consider Him. Do it God's way. Amen? Ano tawag ka ng wedding? Yung, hinihintay ko nga ito, nag-renew ako ng lisensya eh. Pang international. Para kung sa Ethiopia, pwede lang magkasama. Okay, ang title na nakalagay doon sa akin, solemnizing officer for the holy matri, yung kasal holy yun eh. Tama? Kaya holy, huwag ka ako. Kasi mga wedding talaga na holy. Mayami, pagkastapos ng kasal. Okay. Baka panat din yung kanilang inupahan ng bakla. Alam mo na sa padaga. Ang tawag ka? Bumayad sila eh. Samantalang dito, pag kumuha ka ng mga membro natin na magpapatakot, parang mag-arang eh. Ang tawag kasi pala, inupahan nila. Yan po sa tawag doon. Wedding coordinator ba yun? Mahal ang bayad mo. Sa akin mura. Bakla ka. Kasi lagi. Tapos, parang ang DJ. Yayos siya! Gusto ko lang kayo sumayaw siya. Kanina holy. Yan ang godly. At least, ito ko sinasabi. Bakit ko sinasabi ito? Do it God's way. Yan yung isa. Alam mo? Kaya mo, turuan ka, gabayan ka ng Panginoon sa lahat ng binagpan. Ulit ito, bakit ito sinabi? Upang ipaalala ko that you belong to God. Amen? Tao ka ng Diyos. Okay? Niligtas ka niya, at tayong Espiritu, tumatahan sa'yo. Amen? Amen? At ang pinag po ay walang bakit ay what great salvation. Yes, great because of the price paid. Maligtas ka na. Okay? Pakibasa nga. You belong to Christ. Okay? Bakit naging pag-aari ka niya? You are bought with the price. The blood of Jesus Christ. Huh? Amen? Pangatlo, great because of its universality. Universality. Kung sinasabi sa kausap ko, kaibigan, tanda mo lang kaibigan, ayaw ng Diyos mapunta ka ng impyerno. Gusto niya mapunta ka ng langit. Mahal na mahal ka ng Diyos.
Kapag namatay ka at napunta ka sa impyerno, hindi Diyos ang gumusto nun, ikaw na yun. Sapagkat sabi ng Bible, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Hindi niya ibig na sino man ay matungo sa kaparusahan. Ang ibig niya, magsisi ka. Amen? Ibig niya maligtas ka. Magsisi ka. Alright? Yes, isang, okay? Great because of its universality. Sabihin, none are excluded. Amen? None are excluded. Ano bang lahi ka, ano bang kulay ka, sino ka man, gusto ng Diyos maligtas ka. In 1 Timothy chapter 2, verse 4 to number 6. Basahin natin po ba? 1 Timothy chapter 2, verse 4 to 6. First Timothy chapter 2, verse 4 to number 6. Andiyan po kayo? Verse number 4, tayo nga po lahat. Oh. Verse number 4, tayo nga po lahat. Ready? Ayan. Ito, hindi pa sa Tagalog. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Kita mo? Gusto ba ng Diyos maligtas siya? Gusto ba ng Diyos maligtas siya? Okay. Gusto ba ng Diyos makaunawa siya? Yes. Yan ang pangalawagan. Okay. Gusto kong maligtas ka, pero higit ang pagka-gusto ng Diyos. Paliwanag ba? Gusto kong maunawaan yung tinuturo ng Bible, pero higit ang kagustuhan ng Diyos. Ayan siya. Kasi may ibig na lahat ng kayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Alright? And notice verse number, and notice verse number 6. Pagkataas nga, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na nagpapatong mahayag sa sariling kapanahunan. On chapter 4 and number 10. 4 and number 10. There, okay? Okay, verse number 10, ready? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisikat sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga nagsisisang palataya. Ito niyo po? Okay, na aking Christian, para ibig ko clear sa atin, ibig niya maligtas ang tao. Pero hindi naman nangulugan, yes, di Kristo ay tagapagligtas ng sanlibutan, pero hindi nangulugan, lahat ay ligtas na. Liwanag ba? Ang kaligtasan ay para kanina, yung dulo. Lalo higit sa mga, kailangang manampalataya siya. Okay? Gusto ng Diyos, masave ka, pero ibig niya, ang kailangan, manampalataya ka. Alright? Yan isang napakadakilan ang kaligtasan. Sapagat ang author ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Amen? At ang kanyang ipinambayad, maligtas ka lang Diyos at walang iba kundi yung kanyang dugo. Amen? At ito po yung at ang kaligtasan ito ay para sa lahat. Amen, Christian? Now, don't listen. Okay? You see, don't forget. The only condition, the only condition of salvation is what? Faith alone. Huwag niyong kalimutan. In Acts 16, verse number 30 to number 31, sabi ng Philippine jailer, Sir, ano ba ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumagot si Pablo, at kanilang sinabi, pakalakas, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Alright? Listen. The only condition of salvation is what? By faith alone.
By faith alone. Believe. Believe on the Lord Jesus Christ. Panghawakan mo yung kanyang salita. Alright? Pangalawa, in Christ. By faith. Number 2, in Christ alone. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Maliligtas ka. Amen? At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yes, in Christ alone. Alright? In Christ alone. Ano yung iba? No? Ako naman ay nananampalataya. Ako naman may pananampalataya din. Itinuturo sa amin yan. Pero of course, ang isa ko tinapaliwanag. Yes, meron kang faith, pero kanino ka nananampalataya? Sino ang sinampalatayanan mo? Alright, faith is always directed towards object. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Listen, nakikinig kayo sa akin? Hindi pinag-uusap nito yung great faith o yung measure ng faith mo. Ang issue, kanino ka nananampalataya? Maliwanag ba? Yung faith ko may pagkukulang. Yung faith ko hindi laging malakas. Yung faith ko hindi ko kaya sabihin malakas. Amen? But thank God, yung object ng faith ko, malakas yun. Si Kristo, aking tagapagligtas. Are you with? Hindi yung faith ko. Maliwanag ba? Kundi yung pinananampalatayanan ko. Yun ang kaligtasan ko. Alright? You see? Kaya nga, salvation is in Christ alone. This morning, kaibigan, tanong kita, saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi ko tinatanong kung ikaw ay baptist o ikaw ay nabautismuhan. Hindi ko tinatanong kung mabuti ka. Ang tanong ko ay, saan ka pupunta pag namatay ka? Tiyak mo na bang langit ang pupuntahan mo? Kung hindi ka pa nakakatya, si Kristo ang kailangan mo. Siya ang kailangan mong pagtiwalaan ng iyong kaluluwa. Okay? And let me remind you, ibig kong ito, the only condition of salvation is what? Anong condition? Faith alone. Not works. Not church membership. Okay? Pangalawa? Alright. Pangatlo, listen carefully. Gusto kong very clear to. Listen carefully. Salvation is defined by the Scriptures. Pakalas nga, salvation is what? Defined by the Scriptures alone. Amen? Anong basihan ng iyong kaligtasan? Alright? It must be according to the Bible. Defined. Amen? Ipinaliwanag, itinuro ng Biblia, hindi ng kung sino ng tao. Amen? Kaya binabanggit. Listen ka po You don't tell them they are saved. Huwag mong sabihin sila ligtas. Tell them how to be saved. Amen? God tells them they are saved. Hindi ikaw ang magsasabing saved siya. Ituro mo kung paano siya maligtas. And God tells them they are saved. Hindi ikaw. Huwag sa magpangyari. Nasabihin mo, sabi ni Brother Eric, ako daw ay ligtas na saan tumanggap ako. Hindi sinabi. Sabi ni Brother Ardy, ligtas na ako. No. Ang tungkulin ko, namin ay ituro sa'yo kung papaano maligtas. Pero hindi kami ang magsasabi ligtas ka. Ang Diyos ang magsasabi kung ligtas ka. Nakikinig ka sa akin? Amen? Paano sasabihin Diyos sa'yo? Sa paano paraan? The Scriptures. The only condition for this one, defined by what? The Scriptures. John 20:31, but these are written
that you might believe that Jesus is the Christ, Son of God. And that believing you might have life through His name. Amen? In 1 Corinthians 15, verse 1 to number 4, nakita niyo po doon, 3 times binigay siya ng according to the Scriptures. Nakita niyo yan? Dahil according to the Scripture, ayon sa sinasabi ng mga kasulatan. Amen? Amen? In 1 John 5:11, and this is the record that God had given to us eternal life. And it is defined by the Scriptures. Alright? Kaya sabi ko yun, salvation is a knowable experience. And it is amen? Kasi kabigan, uulitin ko bago tayo mag-pray. Kapag hindi mo alam na ligtas ka, hindi ka ligtas. Kapag hindi ka tigiyak ng pagtungo ng sa heaven, hindi ka ligtas. Ngayon ang araw para maligtas ka na. Ngayon ang araw. Manampalataya ka, tanggal mo si Kristo, maligtas ka. Okay? Amen? Now, great. Isa pa, great because of its simplicity. Ang kaligtasan ay napakadakil sapagkat napakasimple, napakadaling unawain. Amen? Great because of its what? Alright. Ano yung sabi ko kanina? Salvation is what? It is what? Knowable. Ano sabi ko? It is what? Knowable experience. Yung ligtas, alam mo yung ligtas siya. That He might know. Upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Alam mo, ligtas ka. Sapagkat ang Biblia nagsabi pa, kaya pag hindi mo kayo sabihin, hindi ka ligtas. Ngayon ang araw, para maligtas ka. Amen? Kaibigan, gusto. Alam niyo po, bakit tayo ganito mag-usap? Sapagkat marami akong miyembro hanggang lumba na hindi mo naman kayo pigilan o nakakapanood at nakakita ng mga nag-preach sa Facebook, YouTube, doon. Honestly, nababahala ako. Sapagkat salvation is great because of what? Simplicity. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And salvation is what? Faith alone in Christ. Okay? Sabi ng karamihan sa YouTube, Facebook, ano masay? Believe and repent all your sins and forsake it. Works yun. Di ba namin? Kasi may manampalataya kayo. Pagsisihan yung lahat, ang kasalanan talikuran ninyo. The word forsake means what? Mga kung hindi ka naman gatasan. Sino makakagawa nun? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Hindi. Walang simplicity doon. Anong sabi pa ng mga dito sila Austin, tsaka yung mga si Principal. Principal ba? Believe and fully surrender your life to Christ. Can you imagine that? Manampalataya at isuko ang buhay. Nasa ng grasya, nasa anak. Hindi ito Ephesians 2:9. Ang pagsusuko ay discipleship, hindi salvation. Ang pagsusuko ay pagligtas ka na, magsulundan ka. Nagsusulat din ako ng buhay, kung hindi para nasip, hindi sa pagkasayin na ako eh. Kung makaligtasin, magsuko ka ng buhay, sino makakagawa? Di ba naman siya? Sabi pa ng pangatlo, believe in Christ and commit your life to live for Him, to do His will. Can you imagine that? Sa tatlong nabanggit, ligtas ba? Hindi. Hindi ligtas yun. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Amen? Acts 16:31, ano sabi? Para maligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yun ang salvation. Ipahayag mo ng iyong bibig. Sino? Si Jesus na Panginoon. Panginoon Jesus, salamat na bagay ka para sa akin. Ngayon, Lord Jesus, tinatanggap kitang Savior ko. Amen? Pinag-confession. Liwanag ka. Kapag yung tinuruan mo, sabi, ngayon, nag-pray ka ngayon. Hindi na pag nakalis ka na mag-pray ko. Listen, hindi siya yun. Amen? O, ako na lang, sa isip ko na lang. Hindi siya yun. Alam po ng Bible? If thou shalt confess with thy mouth. Kung talagang gusto mo say, confess with thy mouth. Liwanag ba? Ano sabi ng verse number 10? Yung verse number 10. Gusto ko pala ito sa inyo. Okay, ayaw ko kayo iwanan na kayo may nasa ulap ng nasa ulap pa lamang. Romans chapter. Okay. Bakit kailangan ng confession with thy mouth? Bakit kailangan ng confession with thy mouth? 10. For with the heart, man believeth. Sa puso naroon ng pananampalataya sa ikatutuwid at ginagawa ng bibig ang pagpapahayag ng kaligtasan. Kita mo yun? Paliwanag ba? Kung talagang merong faith sa puso, ikaw confess ng bibig. Diba? The reason kung bakit ayaw i-confess ng bibig ay sapagkat walang pananampalataya nasa puso. Sapagkat kung merong faith sa puso, lalabas sa bibig. Amen? Nang mahirap ba? Mahirap ba? Hindi mahirap. Because salvation is great because of its what? Simplicity. Kahit batang maintindihan mo. Kaya nga, members, ngayong umaga, gusto ko rin kayo humungin. I-review mo ang lahat. Paano ka mag-present ng salvation message? Ha? Simple ba? O mahirap? Madali bang maunawaan o lalo pa siyang naguguluhan? Ang kaligtasan ay napakadakila. Di ba sabi ko, simplicity. Simplicity, noble, naiintindihan, maliwanag na unawa ng tao. Amen? Amen, Christian? Maraming ulit, no? Yung isa, talagang meron pang iba, talagang nagtatalo-talo pa. Ano daw ang dapat mauna? Pagsisisi o pananampalataya? Okay, sabi niyo, yes. Ano ba dapat mauna? Faith or repentance? Hindi ka sa akin. Kailangan pa doon talagang magsisi ng mabuti sa pananampalataya. Hindi ka sa akin. Nung pumasok si Brother Ruel Kalupitan kanina dyan sa pinto, nakikinig ka sa akin? Nung pumasok si Ruel Kalupitan sa pinto, sino ang nauna? Si Ruel o si Kalupitan? Sino nauna? Sagot, sino nauna? Sino nauna ba talaga? Parehas. Iisa yun eh. Si Ruel Kalupitan. Iisa. Are we ready? Kaya nanampalataya kasi nagbago ng pag-iisip. Okay. Repentance what? Repentance what? Changing of mind. Repentance what? Easy. Repentance does not mean I'm sorry. No. Repentance, it's always what? Changing of mind. Maliwanag ba? Nagbago yung isip niya kasi napakaganda yung salita ng Diyos. Amen? At amen? And Romans 10:7, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kapag may faith, ando ng repentance. Kapag talagang totoo yung repentance, ando yung palataya, iisa. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Parang yung posture. Sa yung kabila, kalabaw yung kabila, ibon. Tama ba? Tao ibon ka. Tama? Amen? Iisang coin, mag-iba lang ang mukha. Maliwanag ba? Ang mahalaga is what?
maitulong mo ang kaligtasan ba? Simple yan. Maliwanag sa kanila. Sabi nga mga kaibigan, ngayong umaga, kung hindi ka pa sa'yo, naniniwala ako na nakakaintindi ka. Kailangan mo ng kaligtasan bakit ikaw ay isang makasalanan. Okay? Patungo ka sa lugar ng kaparusahan. Pero mayroong tagapagligtas ang Kristo Jesus na namatay na buhay. Na nangako ng buhay na walang hanggan sa iyo kung ikaw lamang ay mananampalataya ng buong puso mo sa Kanya. Ngayong umaga, ipahayag mo ng ibig ang iyong pananampalataya. Maliligtas ka. Amen? Amen, Christian? Amen, Christian? I encourage you, Christian. Okay? Ituro natin po ito very, very simple. Amen? And with what? And with conviction. Ito ang tama. Ito ang kanilang kailangan. At kung hindi ako magtuturo sa kanila, sino magtuturo? Amen? Nakalulungkot. Maraming sabing mga lingkod at hindi klaro ang teaching. Itong mga nakaraang linggo, maraming tayo na may hanggang kahapon. Kasama namin sila Aida. Itong sila, may nagdihan ka. May mga nakapagturo ng baptis ito ng bisa eh. Kaya naniniwala ako, no? Malaki ang ating ipananagot sa Lord kung tayo tatahimik. Ayan, malaki ang ating ipananagot sa Diyos kung tayo titigil ang ating sulubin ng evangelism. Amen? Napakadakilan ng kaligtasan ito. Para hindi natin ibahagi sa mga tao. Kaya natin pumunod na lang. Panginoon, salamat sa iyo, Lord, sa pagkakapahayag ko ang mensahe nito sa bawat ito.